Rafaela's point of view. Kaya simula noon sa tuwing sinusubukan ni Uncle na buksan ang kwarto ko, hindi na ako nagsusumbong kay Auntie. Sinisigurado ko na lamang na hindi siya makakapasok. Dahil ganun din naman, ako pang napapasama kapag nagsusumbong ako. Madalas sinusubukan ko naman sabihin kay Auntie Lolita ang ginagawa ni Uncle. Pero nababahag din ang buntot ko kapag naaalala na mas mahalaga nga pala kay Auntie ang kanyang pamilya kumpara sa akin. Baka kung magsumbong pa ako kay Auntie, mas lalo niya lang akong pagbuhatan ng kamay. Hindi ko na kaya yon. Nagmulat ako ng mga mata at agad na pinunasan ang mga takas na luha. Isa iyon sa bangungot ko tuwing gabi. Isa yun sa dahilan kung bakit pinangarap kong tumakas kina Auntie Lolita noon. Kaso hindi ko magawa. Wala akong mapupuntahan. Hahanapin nila ako at alam kong sapilitang ibabalik sa kanila. Simula noon hindi na ako natutulog ng mahimbing. Hindi ko na magawang makapagpahinga ng maayos kahit papagod na pagod ako buong araw mula sa pagtatrabaho. Pagkamuhi ang nararamdaman ko sa mga lalaki. Dahil sa takot noon, hindi ko na rin nagawang tumingin sa kahit na sinong lalaking gustong kunin ang atensyon ko. Takot ako. Takot na baka may gawin silang hindi maganda sa akin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at naglakad palabas ng kwarto. Nilalabanan ko ang takot. Siguro naman walang gagawin si Clint sa akin. Siguro naman irerespeto niya ako. Nang maisara ko ang pinto ng kwarto ng mga bata, parang nanghihina ang tuhod ko. Mag-asawa kami. Ako si Eudora sa paningin niya. Ako ang asawa niya. Hindi maiiwasang hindi yun mangyari sa amin. Pero hindi ko kaya. Hindi lang dahil sa takot at nakaraan ko. Kung hindi alam kong malalaman niya sa huli na hindi ako si Eudora. Malalaman niya yun kung magtatali kami. Hindi bago sa akin ang mga nangyayari sa unang beses na makukuha ng lalaki ang buong pagkatao ng babae. Alam ko ang mangyayari sa oras na may mangyari sa amin. At iyon ang ikinatatakot ko. Tulog na sila? Napatalon ako sa gulat at agad na humakbang palayo. Tiningnan ko ang nagmamay-ari sa baritonong boses na iyon at nagtagpo ang mga mata namin ni Clint. Kumabog ng mabilis ang puso ko. Hindi pa pala siya pumapasok sa kwarto. Oo, tulog na sila. Kumunot ang kanyang noo at pinakatitigan ako. Agad naman ako nag-iwas ng tingin at naglakad papunta sa kwarto. Hindi ko na pinansin ang pagsunod niya dahil isa lang ang nasa isip ko ngayon. Kailangan kong matulog agad. Mali pala ako. Dahil hindi ko pa nabubuksan ang pinto ng aming kwarto, ay nahila na niya ang palapulsuhan ko. Dahilan para matigilan ako at tingnan siya ulit. Salubong ang kanyang kilay at nagtatagis ang bagang. May problema ba? Why are you acting strange? Malamig niyang tanong. Katulad ng laging nangyayari, heto na naman ang puso ko. Kumakabog ng mabilis ng dahil sa kanya. Wala. Tumungo ako para iwasan ang titig niya. He lifted up my chin so our eyes could meet again. Am I making you nervous? Mataman niyang tanong. Sa lamig ng boses niya, sa paraan ng pagkakatitig niya, at sa bilis ng tibok ng puso ko, hindi ko na namalayan ang unti-unting pagkahulog ng ilang butil ng luha sa mata ko. Shit, he cursed. Pupunasan ko na dapat iyon, pero naunahan na niya ako. His thumb finger made its way to dry those tears. Umuklo siya para halikan ang noo ko. Masuyo, maingat at magaan. You don't need to be afraid. I won't hurt you. He whispered. Pumikit ako at hinayaang maramdaman ang pagtigil ng malakas na tibok ng puso ko. Walang imik niyang hinawakan ang kamay ko at hinila papasok ng kwarto. Napagod ka siguro kanina. Mahinahon niyang saad. Now sleep. You need to rest. Sinulyapan ko lang siya at agad sumunod. Nahiga ako sa kama ng walang imik at agad hinila ang duvet hanggang sa tiyan ko. Naglakad naman siya para i-off ang switch ng ilaw. Nanatili ang malaking lampshade. Akala ko ay tatabi na siya sa akin, pero naglakad siya papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Mahina ngunit alam kong maririnig niya iyon. Lumingon siya sa akin. Hindi ko gaanong makita ang mukha niya. May gagawin lang ako saglit. You need to sleep. Babalik din ako. Nang makalabas siya ng kwarto, ay parang mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero mukhang may kinalaman ang nangyari kanina. Humugot ako ng malalim na hininga at pumikit. Baka pagod lang ako. Babalik din naman siya kaya kailangan makatulog na ako. I won't hurt you. Hindi niya ako sasaktan. Walang gagawin na masama si Clint. Kailangan ko lang magtiwala. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o sadyang nagtitiwala lang ako kay Clint kaya unti-unti akong hinila ng antok. Alinman sa dalawa, pinagpapasalamat kong nakatulog ako.
Hindi ko na namalayan kung anong oras bumalik sa kwarto si Clint o kung bumalik ba siya. Dahil nang magising ako, wala pa rin siya sa tabi ko. Agad kong tiningnan ng orasan sa may side table at nakitang 6:00 pa lang ng umaga. Ang aga naman niyang nagising kung ganon. O baka hindi siya natulog sa tabi ko. Agad na pumasok sa isip ko na baka sa sala siya natulog. Kaya nagmadali akong bumangon at kinalimutan ng maghilamos muna at magsipilyo. Dali-dali akong bumaba sa salas para tingnan siya roon pero wala naman. Narinig ko ang ingay sa kusina, kaya diretso ang lakad ko patungo roon. Katulad kagabi, hindi ko mapigilang hindi mamangha sa katotohanan na marunong siya sa kusina. Naabutan ko siyang abala sa pagluluto. Nakasuot lang siya ng itim na sando, kaya kitang-kita ang biceps at muscles niya sa braso at ilang parte sa likod. Matangkad at malaki ang katawan niya, dahilan para hindi ko makita kung anong niluluto niya. Magulo pa rin na bahagya ang kanyang buhok, pero mas bumagay pa yata yun sa kanya. Hindi ko napaghandaan ang pagharap niya sa direksyon ko. Nagulat din ako dahil tinitingnan ko siya ng mataman. "How's your sleep?" he asked softly. Sa boses niya pa lang, parang kakagising lang, at iyon ang unang salita na lumabas sa bibig niya. It sounds like a good morning growl from the king of the jungle. Ayos naman. Marahan kong sagot. Naglakad ako palapit para sana tulungan siya, pero humarang siya sa harap ko at hinawakan ang braso ko para lang itulak papunta sa dining area. Kahit naguguluhan, ay sumunod ako sa gusto niya. Naupo lang doon habang sinusundan siya ng tingin. Mukhang balak niya pang ipaghanda ako ng kape. And I was right. Iyon nga ang ginawa niya. Ikaw, kumusta ang tulog mo? Gusto ko sanang magtanong kung sa kwarto rin ba siya natulog, pero hindi ko na nagawa. Dahil nang inilapag na niya ang kape sa mesa, nawala ako sa focus at sinundan ng tingin ng kape. Pagkaraan ay muli kong binalik ang tingin sa kanya. Nagkatinginan kami dahilan para makaramdam agad ako ng kaba. Fine. Tipid niyang sagot. I bit my lower lip guiltily. Naaalala ko na naman ang nangyari kagabi. Sila Summer. I changed the topic. Sumimsim ako sa kape. It tastes good. Enough for me to taste the sweetness. They're still on their bed. Sagot niya. Saglit lang siyang bumalik sa niluluto niya bago bumalik sa akin at naupo sa katabi kong upuan. May dala na rin siyang kape. Ang tapang ng amoy nito ang agad na nuot sa ilong ko. Muli ko siyang sinulyapan nang sumimsim siya roon. Sorry sa nangyari kagabi. May pakiramdam ako na kailangan ko talagang humingi ng tawad sa kanya. Nung tinanong niya kung natatakot ba ako sa kanya, alam ko sa sarili kong may dahilan ako para katakutan siya. Pero nilalabanan ko yon dahil kahit paano, may tiwala naman ako sa kanya. Nang maibaba niya ang hawak na kape, tiningnan niya ako, mataman at nanunuri. It's fine. Malamig niyang sabi. Agad naman akong napaiwas ng tingin dahil sa kinakabahan na naman ako. Normal na yata yon. Sa tuwing malapit siya, alam na ng sistema ko kung ano ang gagawin. Tumikim ako para sana muling magsimula ng panibagong usapan, pero naunahan na niya ako. I should be the one who should ask for sorry. His voice was controlled, but the sincerity slowly crept to my bones. I didn't know that until now I'm making you nervous. Dagdag niya. Muli kong ibinalik ang tingin sa kanya. Parang hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko nang makita ang mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit kahit madilim yon, parang may nakikita akong liwanag. A glint of concern behind the dark clouds of anger. Hindi naman sa ganon. Gusto kong ipaliwanag ang dahilan, pero pinigil ko ang sarili. Si Eudora, takot rin ba siya kay Clint? Para saan bang sinabi niya? Dahil ba yun sa inakto ko kagabi? O dahil iyon sa takot din sa kanya si Eudora noon? Naguguluhan ako. Nanatili ang mata niyang titig. Hindi ako makapag-iwas ng tingin, kahit pa hindi ko kayang tagalan ang tingin niya. Para akong napapaso, pero wala naman akong lakas para mag-iwas ng tingin. Maybe we can still work it out, he said, almost a whisper. My heart jumped a bit. Maaayos pa ba? Siguro, kailangan ko lang magtiwala. Bilang sino? Kung sa paningin niya ako si Eudora, kailangan ko magtiwala bilang si Eudora. Pero matatakot naman ako bilang si Rafaela. Kung magtitiwala naman ako bilang si Rafaela, paano naman ako bilang si Eudora sa paningin niya? He could ask for something beyond my reach as Rafaela. Paano kung may mangyari sa amin? Kung magtitiwala ako bilang si Eudora, ay hahayaan ko siya. Pero matatakot naman ako dahil ako si Rafaela. Iyon ang magpapatunay na hindi ako si Eudora. Ngunit kung magtitiwala ako bilang si Rafaela, maaaring hindi na ako matakot sa kanya.
Pero hindi ko kaya magtiwala sa ilang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Ang gulo. Malalim akong napabuntong hininga at tumango na lamang. Bahala na. I watched his reaction. Umangat ng bahagya ang sulok ng kanyang labi. It is a cute smile for an adult. But it looks cute on him. Dahil hindi pa ako nakakabawi sa ngiti niyang iyon, nabigla na lamang ako nang hilahin niya ang gilid ng kinauupuan ko at pinaharap niya iyon sa kanya. Madali siyang umuklo para kintilan ng halikang noo ko. Good morning, wife. He whispered after that kiss. Bigla naman naghurumintado ang puso ko. Hindi na ako magtataka kung marinig niya iyon dahil ako mismo ay naririnig ko na ang malakas na pagtibok nito. That simple gesture can really make my heart go crazy. Good morning. Namamaos kong sagot. The way he cares, the way he makes me feel loved, ginagawa niya ito dahil sa paningin niya, ako si Eudora. Nagiging mabuti lang siyang asawa, pero sa kabila ng magaganda niyang pinapakita, nasasaktan ako. Masakit ang tibok ng puso ko. Isn't it funny? Ang mga magagandang bagay na gusto kong maranasan, magabagay na minsan sa panaginip nakita ko na. Ngayon sinasaktan ako. Sinasaktan niya habang hindi niya alam. Hindi niya rin sinasadya. Muli akong napabuntong hininga nang makita ang pagkabasag ng alon sa dalampasigan. Hindi ko na mabilang kung pang ilang buntong hininga na iyon. Basta ang alam ko, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Tanaw ko mula rito sa kinauupuan kong sun lounger si Summer at Rain na gumagawa ng sandcastle kasama si Saling. Nakaligo na rin sila kanina, kaya ngayon ang buhangin naman ang pinagtutuunan nila ng pansin. Nilingon ako ni Summer at ngumiti habang si Rain naman ay nakapokus ang atensyon sa ginagawa. Hindi na ako nakalapit sa kanila dahil na rin sa bigat ng pakiramdam ko. Wala naman akong sakit pero may masakit sa akin. Hindi ko lang matukoy kung saan. Ibinaling ko ang tingin sa kaliwa at nakita ang El Teco Resort. Hindi naman iyon gaanong malayo. Pwedeng lakarin lang mula rito. Malinaw pa sa paningin ko ang mga cottages at ang mga tao roon. Para sa akin, papasa ng best tourist spot ang lugar na to dahil sa ganda ng lugar. Here. Tumingala ako nang makita si Clint. May hawak siyang ice cream. Umupo siya sa gilid ng kinauupuan kong sun lounger. Kaya bahagya pa akong umusog. Sa laki niyang iyan, kalahati yata ng kinauupuan ko ang sasakupin niya. Iniabot niya sa akin ang isa kaya tinanggap ko iyon. Pandan flavor. Tiningnan ko sila Summer. Pero abala pa rin sila sa ginagawa nila kaya hindi na namin tinawag. Sumubo ako ng ilang beses habang nakatanaw sa kulay asul na dagat sa harap. Para iyong kumikinang dahil sa sikat ng araw. Sa ganda nito, hindi ko mapigilan ang sarili na hindi makaramdam ng pagkamangha. Ang ganda rito no? Nangingiti kong saad. Ito yata ang unang beses na nakapunta ako sa ganitong lugar. Noong nasa Damarenas pa ako kina Auntie Lolita, hindi ko naaalalang nakasama ako sa ganitong lugar. Hindi kailan nakakita ng ganito kagandang lugar. Sa tuwing may outing sa school, hindi rin ako nakakasama. Dahil ayon kay Auntie Lolita, wala kaming pera para sa mga ganon. Malayo rin naman ang bahay nila Auntie sa dagat, kaya kakaiba sa pakiramdam ko ngayon na nasa ganito akong lugar. Saglit ko siyang sinulyapan at nakitang mataman siyang nakatingin sa akin. Nag-iwas agad ako ng tingin at ibinalik iyon sa tanawin. May mali ba akong nasabi? Natigilan ako sa pagsubo nang maalala ang huli kong sinabi. Teka, sinabi kong ito ang unang beses kong makapunta sa ganitong lugar. Ang tanga mo, Rafaela. Paano naman si Eudora? Paniguradong hindi ito ang unang beses ni Eudora na makapag-outing. Imposible naman yata yon. Dahil paniguradong kung saan-saan beach na dinala ni Clint si Eudora. Mas maganda pa sa lugar na to. Kinabahan agad ako. Mukhang napansin yun ni Clint. Napansin niya ba? Mabilis kong inubos ang ice cream. Baka sakaling makomfort ako noon. Kaso nang maubos iyon, parang nagsisi rin ako. Ano nang sunod kong gagawin? Wala na. Aalis ba ako? Pero baka mapansin ni Clint na umiiwas na naman ako. Wala sa sariling sinulyapan ko siya at nakitang nakatitig na naman siya sa akin. Umangat ang isa niyang kamay. At agad na kumabog ang dibdib ko nang ipitin niya sa likod ng tenga ko ang mga takas na buhok. Titig na titig ako sa kanya at sa ginagawa niya. Nang maayos na iyon, ngumiti siya. Ngiting madalas ko lang makita sa kanya. Can I have you forever this way? He asked under his breath while looking through my eyes. Pakiramdam ko nakikita niya ako sa loob-loob ko. Nararamdaman rin niya ang paghuhurumintado ng puso ko. Ha? Utal kong tanong habang hindi mailayo sa kanya ang tingin. You, here, by my side. Yung hindi ako takot na iiwan mo kami. Umayo siya ng upo at mas lumapit pa sa akin
hanggang sa maramdaman ko ang pagkakapulupot ng kanyang kamay sa bewang ko at hinila rin ako palapit sa kanya. My heart hammered inside. Bakit ganito na naman siya? Kinagat ko ang ibabang labi dahil sa kabang nararamdaman. Sa paraan ng pagkakasabi niya nito kanina, parang ang laki na ng tiwala niya sa akin. My heart hurts again because of the abnormal heartbeat. Lahat naman ng umaalis may dahilan, hindi ba? Sinalubong ko ang matama niyang titig. Mas lalo akong kinabahan na makita ko ang pagdaan ng galit sa kanyang mata. May dahilan naman ako para iwan sila. Paano kung bumalik si Eudora? Saan ako lulugar? Narito lang naman ako dahil wala rito ang totoong Eudora. Umalis man ako, yun ay dahil sa kailangan kong umalis. Tila narinig ko ang pagkadurog ng puso ko sa kadahilanan na nagigising na naman ako sa katotohanan na lahat ng bagay na meron ako ngayon ay pagmamay-ari ni Eudora. At pansamantala ko lang na nahihiram dahil wala pa siya. Paano kung bumalik siya bigla? Makakaya ko pa ba? Kasi alam kong mali ang lihim na mangarap na sana hindi na lang matapos sa mga bagay na to. Pero gusto kong ganito na lang sana lagi. Kung may magagawa lang sana ako, then I won't give you any reason to leave me. Seryoso at madiin niyang sagot. Tuluyang nanikip ang dibdib ko. Ang swerte ni Eudora. Pilit akong umiti kahit pa nakikita ko ang pagtagis ng kanyang bagang at paggalaw ng kanyang panga. I'll stay. For a while. Habang wala pa si Eudora, mananatili ako. And you will never leave? Dagdag niya pa habang lumalimlam ang mga mata. If I could only, I will not. Natigilan siya pero naroon pa rin ang mga matang nakatutok sa akin. May iba't ibang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Pero mabilis lang yon. Huminga siya ng malalim na para bang nahihirapan din siya. Mabigat, malalim at marahas na buntong hininga. Lumapit ang kanyang muka at tulad ng inaasahan ko, lumapat ang kanyang labi sa noo ko, pababa sa ilong, sa magkabilang pisngi at mabilis na kinintila ng halik ang aking labi. Uminit ang sulok ng mga mata ko, kaya pumikit ako at hinayaan na maramdaman ang saglit na saya kasabay ng paninikip ng dibdib ko. Sana ako na lang siya. Sana ako na lang si Eudora Ocampo. Kung sana ako na lang siya. Pagod ako kagabi dahil sa pinagagagawa nila Summer at Rain. Ilang oras kaming nasa labas ng bahay at nagkaroon ng mini barbecue party kasama si Saling. Dahil wala naman si Clint. Abala siya sa biglaang problema na ibinalita sa kanya noong umaga. Naiintindihan naman namin na hindi maiiwasan na kahit sa ganitong bakasyon, kailangan niya pa rin bigyan ng oras ang trabaho. Nang 8:30, doon lamang sila nagpaawat dahil nakaramdam na rin ng pagod. Nakakahiya naman kung si Saling lang ang maglilinis ng mga kalat at mga gamit na inilabas namin para sa barbecue party na ipinilit ng kambal. Kaya sa huli, naunang umakyat ang dalawa at nanatili kami ni Saling para maglinis muna at ayusin ang ilang gamit. Naroon naman ang 3 bodyguard na dinala ni Clint kaya kahit papaano may tumulong pa sa amin. Nang matapos naman ay siyang paglabas ni Clint galing sa bahay. Sabi niya siya na lang ang magliligpit ng mga natitirang gamit at mukhang naghihintay ang kambal sa kanilang kwarto. Mukhang nakasanayan na ng dalawa na hindi matutulog kung wala ako roon. Hindi na rin ako nagreklamo at iniwan siya para palitan ako. Pagpasok ko naman sa kwarto nila Summer at Rain, talagang gising pa sila at pinag-uusapan pa ng dalawa kung anong gagawin nila bukas. Sa 2 linggo namin dito sa isla, mas marami na ang nagawa nilang dalawa kaysa sa akin. Sa edad nilang 5, napaka-aktibo nila sa ganito. Marami silang alam at minsan naririnig ko na nakikita nila iyon sa television at gusto lang nilang subukan. Minsan nga ay humiling sila kay Clint na sumakay sa yate at gusto raw nilang makakita ng maraming isda at manghuli. Tanging tawa lamang ng ama nilang naging sagot. Alam kong pwede silang pagbigyan ni Clint pero masyado pa silang bata para gawin ng ganon. Kaya sa huli, sinabi niya na sa susunod na lang. Ilang minuto lang naman ang itinagal ko dahil mabilis din silang nakatulog. Pumasok naman ako sa kwarto namin at saglit na naglinis ng katawan at nagpalit ng damit. Wala pa si Clint kaya nahiga na ako sa kama. Lagi naman ako nauuna sa kanyang matulog at hindi ko na napapansin ang pagtabi niya sa akin o kung natutulog ba talaga siya sa tabi ko. Minsan maaga pa ako nagigising sa umaga pero wala na siya sa tabi ko. Nasa kusina na siya at nagluluto ng almusal o naghahanda sa dining table. Napapaisip na lang ako minsan kung tumatabi ba siya sa akin o natutulog siya sa salas o kung saan man. Sa 2 linggo namin dito sa isla, naging normal ang gabi ko. Hindi na ako natatakot sa pagtulog ng mahimbing dahil pakiramdam ko ayos lang naman yon. Dahil noong mga nakaraang araw, hindi naman ako naaaalimpungatan
dahil sa mga kakaibang kilos ng nasa tabi ko. Himbing na himbing ang tulog ko at pakiramdam ko, iniiwasan niya akong lapitan kapag nakakatulog na ako para hindi na ako maistorbo. Dahil sa takot ko noon sa asawa ni Auntie Lolita, walang gabi na hindi kalahati ng diwa ko ang gising. Naiisip ko noon kung natutulog ba talaga ako. Dahil kaunting kaluskos lang, nagigising agad ako para tingnan kung ano yon. Nakasanayan ko na ang bantay ng sarili sa pagtulog. Hindi pwedeng mahimbing ang pagkakatulog ko. Sa mansyon nila Clint, kampante naman ako kahit papaano. Dahil sa ilang gabi ko roon, walang masamang nangyari sa akin. Ang sitwasyon naman rito ay kakaiba. Iisang kwarto lang kami. Pero kahit ganoon parang pakiramdam ko wala naman mangyayari sa akin. Nagagawa ko pang matulog ng mahimbing. Matapos kong suriin ang espasyo sa tabi ko, unti-unti rin akong bumangon at nagpasyang bumaba na. Lumapit ako sa sliding window at hinawi ang makapal na kortina na nakatabing doon. At nakitang mataas na pala ang sikat ng araw. Mukhang 8:00 na yata. Muli akong humikab at itinulak din ang pabukas ang bintana. Agad namang umihip ang amoy ng pinaghalong tubig dagat at buhangin. Pero kahit ganon, naayos pa rin yun sa pakiramdam. Ang kaharap ng bintana ng kwarto ay ang kinatatayuan ng summer house ng kaibigan ni Clint. Ilang minuto ko muna iyong pinagmasdan bago pumasok sa bathroom para maligo. Nasasanay na ako na siyang nagluluto ng almusal. Kung sa akin lang, papasa talaga siyang chef ng isang mamahaling restaurant, lalo na sa mga kakaibang dish na lagi niyang inihahanda. Kahit ang almusal, pinaghihirapan niya. Hindi lang sa pagluluto maalam siya, kahit mga gawaing bahay. Minsan nga ay biniro ko siyang maglaba dahil nasira ang washing machine sa likod ng bahay. Hindi naman siya nagreklamo, kaya magkatulong namin yung ginawa. Seeing him wearing a white clean sando and washing the clothes, hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa. Marunong siya. Yun nga lang mukhang hindi babagay sa isang Clint Silverio na tagalaba lang ng mga damit. Hindi na ako dumaan sa kwarto ng mga bata. Dahil alam ko naman nagising na sila, kaya bumaba ako at dumiretso sa kusina. Naabutan ko si Summer at si Ray na nag-aalmusal pa lang din. Wala doon si Clint. Si Saling ang nagbabantay at tumutulong sa mga bata, kaya agad akong lumapit sa dalawa at hinalikan sila bago batiin ang magandang umaga. Ganoon din ang ginawa nila at bumalik sa pagkain. Tiningnan ko si Saling nang akmang maghahain siya ng pagkain para sa akin. Wag na, hindi na kailangan Saling. Maagap kong pigil. Si Clint. Tumango naman siya at saglit na nilingon ang daan papunta sa salas. May mga babae po kasi sa labas. Mukhang mga kakilala na senyorito kaya kinausap niya po muna. Ngumiti naman ako. Kumain na ba siya? Umiling si Saling. Pinauna niya ng mga bata dahil hihintayin ka raw po niya at kayo na lang ang magsabay. Pero mukhang tiningnan niya saglit ang kambal na parang nag-aalangan siya dahil may mga bata. Anong problema? Ngumuwi siya sa akin at kalaunan sumimangot. Kasi kanina pa ho sa labas si senyorito at mukhang hindi makabalik dahil sa dalawang babae na naroon. Saglit na kumunot ang noo ko. Baka importante ang pinag-uusapan nila kaya ganon. Mga kaibigan niya yata. Dahil sa kuryoso ko rin, agad na pumasok sa isip ko na tingnan kung sino mga bisita ni Clint. Nanatili ang nakasimangot na mukha ni Saling. Eat your food babies. Pupuntahan ko lang si daddy nyo. Tumangulang ang kambal kaya iniwan ko rin sila. Sa umaga mas madalas na kami ang nagkakasabay ni Clint sa pag-aalmusal. Minsan kasi, mas maaga pang nagigising sa akin si Summer at si Rain dahil may naisip na namang gawin sa araw na yon.